At yung 18 Marines na yan, dapat talaga. May pera, nakita natin yung pera. Nakita natin yung mga aeroplano, nakita natin may mga pinangalanan. Mukhang na-compromise na rin si Senator Ping Lacson. Aray ko! Sinasabi ko sa'yo eh. Sinasabi ko sa'yo, Ping eh. Na-compromise ka na daw! Diyan naman ho tayo believe dito sa mga congressman na to na talagang pinagpipilitan ng impeachment laban dito kay VP Sara. Kahit na alam naman ho nila na walang bilang pagdating sa Senado. Ang target lang ho talaga nila dito mga kababayan, mailatag ang kanilang mga kabalbalan. Maihayag sa sambayan ng Pilipino ang kanilang mga kaloohan kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte. Sa gayong paraan, kung sakaling mapunta sa Senado at mailatag na nila ang kanilang mga kabalbalan dyan sa Justice Committee, i-checkmate nila yung mga senador na tatalakay sa impeachment ni VP Sara at ipakita na ayan sa Justice Committee na ilatag na namin sufficient in form and sufficient in substance ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya dapat pagdating sa Senado, huwag kayong magkakamali kasi tinalakay na namin ito ng maayos. Hindi nyo ho kami maluloko. Kangaroo court yan. Huwag tayong maglokohan dito kung anong gusto ni Martin Romualdez dyan sa committee na yan, yun ang mangyayari. Napakaliwanag ho mga kababayan. Yung trabaho ni VP Sara bilang Defense Secretary, iba sa kanyang pagiging Vice President. Maliwanag sa COA na meron silang unmodified, ang tawag doon? Basta meron silang gano'n kay VP Sara. Diba? Kinlear nila yung mga budget na iginawad sa opisina nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon kung meron mga tamang ahensya ng pamahalaan na mag-iimbestiga dyan, pag napatunayan sa COA na mayroong pananagutan itong si VP Sara, doon natin pag-usapan yan. Sa gayon paraan, talagang mailalatag natin na mayroong kasalanan si VP Sara. Pero kung ang mangyayari, ipapatawag nyo dyan kung sino-sino, ipapasumpi na yun yung kung ano-ano, magkakaproblema ho talaga tayo dyan. Masyado kayong mapaghahalata na demolition job yan kay VP Sara para hindi siya mapatakbo sa 2028 presidential election. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Heto, panuorin ho natin itong pagbibida-bida nitong si Luis Trot, nitong si JJ Suarez. Itong si JJ Suarez, masama na naman ang tingin. Hindi natin malaman kung anong nakain nitong lalaki na to, congressman na to. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Game! Marcoleta. Madam Chair, also, again, a manifestation for clarification. Ako, si Joel Chua at itong si JJ Suarez nakaantabay sa impeachment ni VP Sara. Palakpakan tayo. Ano to? Yan yung mga individual, mga personalidad sa House of Representatives. Sila yung pinaka isa sila sa pinakakabado pagka naging presidente si VP Sara. Naknantokwa. Brad. JJ Suarez, di ba napaka-kups mo nung 19th Congress? Pag naging presidente si VP Sara, tingnan natin kung hanggang saan yung pagiging kups mo, sa 21st Congress. Ay, tapos na ba termino niya nun? Huwag kang mag-alala, mas maganda kung tapos na termino mo. Oy, Dan Fernandez, baka akala mo tapos na tayo, Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos, Dan Fernandez. Pag naging presidente si VP Sara, marami kang pananagutan. Marami kang kailangang sagutin sa sambayan ng Pilipino. Baka akala mo. With the indulgence of the Chair, akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment. Partikular kung kailan eksaktong nagta-transition ng committee mula sa determination of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng committee ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na
na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ng anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. To reiterate, Honorable Marcoleta, the chair has been stating that we are on the third step. That is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already I wish voted for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Kindly look into the copy of the rules of impeachment, because everything that I am saying is strictly consistent with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules, na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Yan, naglulundagan na sila. Pinagtutulungan nila itong si Congressman Marcoleta. Pakinggan naman ho natin itong si Rufus. Di ba? Si Rufus, akala mo talaga totoo ang ginagawa niya, pambihira. Parang ang dating sinusubukan niyang ang tawag doon gampanan yung posisyon ng depensa noong dinidetermina yung sufficiency in form and substance. Para kung sakaling dumating na yung pagkakataon na didepensa yung kampo ni VP Sara, nailatag na nila yung nailatag na nila yung naratibo na kung saan hindi nakapalag itong si Congressman Rufus Rodriguez kaugnay doon sa mga ire-raise na depensa ng kampo ni VP Sara. Mga style yung bulok. Walang nga kayo. Papunta pa lang kayo. Wag na kayong babalik, mga wala. Honorable Rodriguez. Yeah, Madam Rufus. Chair, I have read the consolidated verified answer and I'd tell them with caution. And certainly I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, who has 16 lawyers who have signed this particular answer. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint. Kung hindi ka ba inabutan ng envelope dati? Hindi, tatanong lang naman. Hindi ka ba inabutan? Kung hindi ka inabutan, mahinang klase ka. 6 grounds should have been answered one by one, because there is a finding by the committee of sufficiency in substance of the 6, although I would like to state that of the 6, I find that those with substance sufficiency is the first and the fourth ground.
The other four are not. But however, since the committee voted for the entire third complaint to be sufficient in substance, it behooves upon the lawyers. I have been, I was a practicing lawyer before, and quite some time, and I have met many of the lawyers of the Vice President. They're very good. However, in this case, there is no answer to the 6 grounds of the third complaint, and also no direct answer to the 5 grounds. There were 8 grounds in the fourth complaint, but the 6 to 8 complaints were found by the committee to just be corroborative to the first to the 5th grounds. In the fourth complaint, I find that the first 2 has sufficiency in substance, the 3 do not. But I, therefore, am surprised that in this particular case, there is no discussion per ground, and therefore would not give us the real answer of the respondent to the 6 and 5 grounds. 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. However, Mr. Chair, reading this, there is indeed, I'm only interested in the answer on the 125 million confidential funds in 2022 of the Vice President. And there is an answer. This is paragraph 24. This is page 5 of the answer, consolidated answer. For this 125 confidential funds, the only answer of the Vice President is that in its deliberations of the Saballa and Cabrera complaints, this committee disregarded the petition for review in Sara Z. Duterte versus Nilda B. Plaras, docketed as COA CP number 2024-0194, before the Commission on Audit, COA, Commission proper. Notwithstanding that the subject of that appeal is the notice of disallowance involving the same confidential funds that constitute the principal basis of the accusations therein, significantly, the matter remains pending and unresolved, and any ruling of the COA would, in any event, remain subject to final judicial review of the Supreme Court. A bare answer to definite allegations, ultimate facts in the third complaint and the fourth complaint. So, but this also would, at the same time, provide the committee the obligation to hear the case, to hear the COA on precisely, because I have heard the Vice President say that Mary Chris Piatos will be explained. The 11 days will be explained of the 125 million. Ano nangyari dito? Ano nangyari sa'yo, Brad? Ba't ngayon inaanak mo na si Mary Grace Piatos? Linawin ho natin, hindi Piatos yun. Yung namatay na si Akop, ang nag-push dun sa Mary Grace Piatos, hindi ho Piatos yun, Piati. Lininaw ng COA, sila mismo nagsabi, hindi ho Piatos yan, Piati. Yung mga mainstream media, ika nga sensational ang balita pagka Piatos tsaka Mary Grace pinagsama. Di ba? Kaya yun ang NSS ng NSS. Maging itong nagpakilala na kung saan against siya. David's advocating sa impeachment ni VP Sara. Pero iisa lang gusto mangyari yan. Malamang sa malamang, Hindi ba nakakausap si Aldico? O si Martin Romualdez? Baka kay Martin Romualdez batat. Diba, sir? Yan. But unfortunately, it's not here. But I would say that there is an answer, but precisely it Huwag kayong magmaktol pagka hindi pumapabor sa inyo ang naratibo. Hindi nyo naman, hindi lang kayo ang ikangamang abogado. Yung estratehiya ng depensa dito kay VP Sara, mahuhusay ho ang kayong mga abogado.
Kaya hindi ho nila papahintulutan na itong mga aso nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Mangyayari ang gusto nila dito sa impeachment na to. Anak ng tawa, gusto niyo magsayaw? Marunong magsayaw yung mga abogado ni VP Sara. Gusto niyo kumanta? Marunong din silang kumanta. Hindi lang kayo ang mga abogado. Hindi lang kayo nakakabasa pagka ika nga tiniteknikal nyo na sila. Hindi lang kayo ang nakakabasa pagka halimbawa gusto nyo na silang i-corner. Gusto nyo silang i-trap. Huwag ganon. Ang bababoy nyo eh. Lanya kayo, karamihan sa inyo dyan nakatanggap ng envelope. Malamang sa malamang. Di ko sinasabing kasama itong si Rodriguez ha. Ang sinasabi natin dito, kaya ayaw nilang maging presidente si VP Sara, malamang sa malamang. Karamihan sa mga congressman na nasa justice sa ano na yan, malamang sa malamang, hindi natin linalahat. Meron siguro ilan na matitino dyan. At kung sa tingin ng mga mapapatungkulan, sila yun, wala tayong magagawa. Pero wala tayong pinapangalanan. Malamang sa malamang, meron dyan sa Justice Committee na yan na talagang nakatanggap ng envelope. Wala naman masamang tumanggap ng envelope. Ang tanong, anong laman ng envelope? At kanino galing ang envelope? Di ba, Congressman Rupos? It does not have the facts that would constitute the real answer, so a hearing would be required on this particular matter. There is therefore sufficiency of ground Yan. for the ground of the 125 million confidential fund. Next, the next one where there are just two grounds that I'm saying there is sufficiency and substance. The next one is the threat against the president, the first lady, the Speaker of the House, Martin Romualdez, by the Vice President of the Republic of the Philippines. The only answer here is on page 9, paragraph 53. This is the only thing that would answer those ultimate facts stated in both the third complaint and the fourth complaint. And may I read, therefore, the answer of the respondent to this threat. It says here, the impeachment complaints likewise brazenly accuse the Vice President of entering into a supposed contract to kill. Yet, they fail to present any shred of proof that any such contract ever existed. Instead, complainants rely on exaggerated conclusions dressed up as fact. With a very short answer, Madam Chair, this therefore requires, to me, a hearing on this particular issue, which is ground number 4 in the third complaint and ground number 2 in the fourth complaint. So as far as these two, Madam Chair, I find there is sufficient grounds to continue with the hearing of this case. And since the others were not also, Madam Chair, the others were not clearly answered to, ground by ground, then the decision of the committee stands that there is sufficiency and substance in all the 6 grounds under the complaint, the third complaint, and the 5 grounds under the fourth complaint. Thank you, Madam Chair. Kalokohan! Yan ang problema dito kay kay Rupos Rodriguez Pumupustura na talagang walang yan, they sufficient for substance. Away-away pa sila nitong si Atrasabante. Behind the scene pala, nagbubulahan lang. Brad, okay ba yung acting ko? Okay yun. Pero buboto ko dyan. Siyempre, kailangan ma-impeach yan Kawawa naman yung mga kasama natin dito sa House of Representatives na nakatanggap ng envelope tsaka maleta, di ba? Kawawa naman sila. Hindi naman natin alam kung sino-sino yung mga yan. Bulungan sila. Okay yung drama ko. Kunyari magalit ka sa akin pagka pinagtanggol ko si VP Sara, ha? Akala nyo di namin nahula tayo pero walang kwenta. Dito tayo sa interview nitong si Congressman Egay Irice sa Billionaire News Channel kagabi. Panoorin mo na ito mga kababayan. Jay! Thank you for joining us. Magandang gabi, Willard. Magandang gabi sa mga television. Ayan, so simulan natin, sir, ang discussion ng mga nangyayari sa Middle East. Is the government doing enough? Well, matagal na napapabayaan Kasi wala tayong trigger mechanism kung mayroong mga ganitong crisis. Alam mo, meron na tayong previous experiences, pero hindi tayo natututo Yan. 1973, nagkaroon ng geopolitical tension sa Middle East. So, nag-surge yung oil prices. So, umabot yata ng $147 per barrel. Kaya,
na problema talaga tayo, tumaas ang inflation, nahirapan talaga yung mga kababayan natin. Then 2008 ganun din, may more on ano naman to, financial war ng mga powers, no? World powers. So tumaas din. At kaya nga yung ibang mga bansa, gumawa na sila ng kanilang mga mechanism para i-address, para automatic na kung darating yung ganito, we cannot predict eh. Kasi yung, for example, yung US-Israel-Iran war, it can end tomorrow. Pero it can resurrect after a week. Yeah. Di ba? Or it can last until mga 6 months, 1 year, makikita natin. So, tataas yung presyo. At sabi nga ng Iran, di ba, ang goal nila is to make the oil prices to $200 per barrel. Per barrel. So, anong epekto? Pagka umabot tayo ng $120 per barrel, yung inflation di natin mapipigilan yan. Ang tansya ng mga eksperto, mga 6% yung inflation rate natin. Pero pag dumating na $140 per barrel, aabot na yan ng mga 7 to 7.5. So parang hindi na, mas malaking krisis na ito in transportation, in manufacturing, jobs losses, marami pang iba. Industries, pinakamasama na, sama nito talagang yung food transport, di ba? Yung Biyahe, bilihin, logistics, di ba? So yan yung malaking problema. So it will no longer be just an economic problem but a political problem for government. Kaya nga sinasuggest ko, magkaroon na tayo ng automatic trigger mechanism. Na tuwing may maabot ng $80 yung presyo ng langis per barrel, dapat automatically suspended na yung excise tax. Pag dumating naman na $120, dapat automatically suspended na yung VAT. VAT. At kung dadating na ito Hindi ba pwedeng mauna na yung VAT bago yung excise tax? Tapos pagka umabot dun sa punto na yon, para talagang ramdam ng ating mga kababayan kasi dun nasa resibo eh. Iba ho kasi yung merong nakikita mo yung VAT zero nakalagay, di ba? Pag nagpakarga ka VAT zero na. Wala ka nang iniisip pa, di ba? Grabe naman to. Taas na nga ng presyo tapos meron pang dagdag na buwis sa yung value added tax. Di ba? Ano yun merong psychological effect sa ating mga kababayan yun. Makikita nila at talagang ang pamahalaan nagtatrabaho. Yung excise tax, di natin alam paano mapapapil sa mga kumukonsumo ng mga produktong petrolyo. Paano nabawas yung excise tax dun sa total na binayaran ng mga consumer ng produktong petrolyo doon sa kanilang binibiling mga gasolina o diesel, di ba? Pero pagka VAT yan, VAT, kita ko na VAT, zero yung VAT, di ba? Mas masarap tignan, mas ika nga kung kahit na doon sa mga pribado, hindi na doon sa mga mga malalaking kumpanya na talagang malakihan ang binibili, yung kumukonsumo talaga, yung mga magsasaka, di ba? Yung mga traktora nila, ganyan yung gamit nila, mga equipment nila, di ba? Makikita nila, talagang ang pamahalaan nagtatrabaho. Yung batang inuna. Yung excise tax, di natin naiintindihan yan. Bahala sila dyan. Di ko alam yan. Paano ko ipapaliwanag yung buwisit na excise tax na yan. Yung VAT, alam ko yan. Pagka bumili ako, merong value added tax. Yun madalas kong makita. Wala akong nakikitang sa resibo ko na excise tax. Kayo mga kababayan, alin mauna yung gustong matanggal? Hindi natin alam kasi yung excise tax, hindi natin alam yung mga kumpanya atang malalaki yung pinaka dyan kumbaga yung binibili nilang mga krudo. Hindi naman natin alam kung yung pagbili na yung pag-suspende doon sa excise tax na binabayaran nila sa pamahalaan magre-reflect yun doon sa bibili natin sa kanila. Hindi natin alam. Kaya unahin na natin yung DTI wala ano tawag dito yung DOE. Yung DOE, wala naman tayong dyan Wala naman tayong alam dyan Pagka dinilibera ng kung ano-ano yan, magpipikit mata na sila. Kunyari, we're monitoring, gaganon lang sila. Kalakaran Kalakaran. Isa sa pinakamaraming pera dyan sa Department of Energy. Isa yan. DPWH, Custom, yung port, yun, Custom, tapos DOE, Agriculture, sunod-sunod na yan. Pero pinakauna dyan, BIR. BIR kasama ba? BIR kasama ba? BIR sa mga, sorry. Sa mga kurakot.
Ika nga pagka natatapos ang kada taon, chine-check natin yan kung sino So far 3 consecutive year ang DPWH, siya ang nangunguna. Sinusundan naman siya ng ang tawag dito, ng custom. Yun ang talaga nagpapaligsahan pagdating sa kukurukutan ngayong mga panahon na to. Lagi naman yan, mga nasa executive. Sinto president, ano magagawa natin? Di ba? $140 or more, dapat may automatic subsidy na ang gobyerno, at least 10 pesos or sa fuel pump prices. Oo. Kasi gaya na nabanggit niyo kung parang ngayon lang nagkukumahog yung gobyerno. Yes, Ayan, yes. nagdidiscuss ang Kamara, ang Senado. Yes. Pero how soon bago maramdaman ang impact na itong pinapasang emergency powers? Hindi pa nga naipapasa. Oo. Hindi pa napipirma ng ilang linggo na yung... Yes. Kasi nga, wala tayong automatic trigger mechanism on how to deal with oil price surges. So, yun yung problema natin. At malaking problema pa nito, magkakaroon ng domino effect sa lahat ng industriya, sa lahat ng aspects ng araw-araw nating pamumuhay. O kung iintay natin ngayon, for example, yung naipasa na namin sa Congress on third reading, pero maghihintay pa rin yan sa Senado, tapos pipirmahan pa ng Presidente. So baka patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Hindi rin ako masyadong naniniwala dun sa yung mga targeted na Subsidy. ayuda. O kasi ang problema, for example, tricycle driver, jeepney drivers, paano yung food transport, logistics? Paano mo isa-subsidize yun? Yung mga middle income workers, lower middle income workers, paano mo isa-subsidize yung araw-araw na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng transportation? Kaya kinakailangan talaga, as much as possible, gobyerno, hindi hahayaan na umabot sa napakataas ng presyo. Meron na kagad na subsidy. Pero pangkahalatan, hindi yung targeted. Ganon. May other side of the coin naman ko at may mga nagsasabi na may revenue loss sa gobyerno. May mga kinonsulta ho ba kayo mga economic managers or mga eksperto? Well, during the hearing, sinabi ko nga, yung VAT, for example, meron ng windfall kagad kasi ang projection sa budget, $55 to $70. Ngayon, nasa 106 na. So may windfall na. Actually, kumikita lang malaki ngayon sa taxes ng gobyerno sa VAT. So, bakit naman sa kahirapan ng tao, kumikita pa yung gobyerno? So, pagdating ng punto ng $120, yung VAT, malaki na yung windfall noon. So, magagamit na natin. Second, talagang ganon. Kung kaysa pataasin natin yung inflation rate na talagang magpapabagsak na ekonomiya natin, dapat may mga may mga options like for example yung selling of assets or for example yung hindi mo na itutuloy yung mga hindi ganong importanteng proyekto. At pang-apat, kailangan talaga natin ng mga new revenues. Kaya bukod dyan sa Sagip Presyo Act, may final pa rin ako yung amending the Naturalization Act. Kasi marami sa atin, mga 50,000 daw yung mga foreigner na matagal na rito, 7 years and above, na fake yung mga papeles. So sabi ko, baka pwede na magkaroon ng amnesty. Kausap ko yung Caloocan Federation, Chinese Federation, sabi nila, yung mga Chinese na matagal na rito, mga mayayaman na, they can pay as much as 5 million each just to legalize their stay. Kaysa naman, binabalik-balikan sila ng mga corrupt na official taon-taon para... mag-renew ng mga... para hingan. Para hingan. Nagbibigay siya. Diyan sa Minondo, pagka Pasko, pinupuntahan yung mga Chinese na medyo... halimbawa, mali yung mga late registration, mga gano'n, yung mga katulad. So kung they can pay 5 million each. Ibig sabihin nun, sa 20,000 lang, 1 trillion pesos. So, tapos na yung problema natin dyan. Okay. Galing Ano naman ayos yung mga safeguards o mechanisms na tingin ninyo ay dapat magkaroon para hindi samantalahin ito ng mga oil companies? Well, dapat nga, yun nga kung dapat talaga may mga may mga trigger mechanism. At yan yung dapat na regulations na gawin ng Department of Energy. So kailangan lang talaga pag $80 medyo maghihigpit na kagad. Kasi for example, ngayon mas mataas pa yung bulk selling kaysa sa
sa mga dealer, sa mga gasoline station. Nung isang araw, nagtanong ako, ang fuel price pa lang 73, pero nagbebenta sa bulk selling sa 93 na. Kasi ini-expect na nila na tataas. So nagkakaroon na ng mga speculation. So dapat talaga na may definite rules ang Department of Energy na hindi natin napapaghandaan. Oo. And how confident are you kung napapasa po itong proposed legislation ninyo? Kailangan talagang gawin natin yan kasi yung ibang bansa, mayroong mga trigger mechanism, bakit naman tayo wala? Di ba? Nauuli na tayo. Kumbaga ito yung pangmatagalang sagot. Pangmatagalang sagot. Kasi kung halimbawa, pinasa natin ngayon yung excise tax. Tapos di bumaba yung presyo. So wala na yun, di na valid. 6 months to 1 year, parang gano'n. After 1 year, bigla nagkagera uli. Magpapasa uli ng bata. So it will take time. Talagang maapektuhan yung economy. For example now, dahil hindi natin maramdaman yung ayuda ng gobyerno in terms of suspension of taxes kasi naghihintay pa tayo na maaprubahan yung batas. And you are also proposing that Congress convene a special session after the Holy Week. Yes. Have you talked to your colleagues about this? Yes, meron na akong announcement na I'm requesting President Marcos to call a special session after Holy Week to address this crisis. Marami ring mga iba pang batas na mga panukala, yung mga colleagues ko sa Congress na dapat siguro pag-usapan namin. Kasi habang nasa krisis, parang ang pangit naman na nakabakasyon kami. Habang naghihirap yung mga mamamayan, kami mag-heli-heli sa aming mga tahanan o sa abroad. Tatanungin ko kayo kung saan kayo mag-Holy Week. Sa bahay lang, sa bahay lang. So I'm hoping that the President should answer the call for a special session. Marami pa naman kasi talagang mga pending legislation na hindi pa naipapasa. Kung pwede naman siguro na at least agahan na lang namin yung resumption namin at kung mawala naman yung crisis, di habaan na lang namin yung susunod na bakasyon. Okay. We'll just take a short break, Kong. Sir, magtungo naman tayo doon sa mainit na pinag-usapan kanina sa Kamara, doon sa floor. Yung sinasabi nilang Bundat Dynasty Bill. Paki-elaborate ho, sir, bakit ho importante na maipasa na ang isang batas na magbabawal sa isang Bundat Dynasty? Hindi, actually, isa ako sa author ng Anti-Political Dynasty Bill. I've been fighting political dynasties in mga 40 years ago pa. Yes. So, nung nag-file ako, sinunod ko yung definition ng political dynasty according to the intent of the framers of the 1987 Constitution, which is to prevent the monopoly of power and to give equal access and opportunities to ordinary citizens. So second degree, tapos dalawa lang kada pamilya, isang national, isang local. Ngayon, nung sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang inaprubahan nila, kaya nag-withdraw ako as an author, kahit 50 pwede. Isang national, senador, isang gobernador pwede, isang mayor. Kung 7 yung cities, pwedeng tigi-tigi isang city sa isang probinsya, magkakapatid, magkakamag-anak, mag-asawa, mag-apo. At kung ilang distrito, pwedeng tigi-tigi isang congressman, magkakapatid. So, it's actually not a anti-political dynasty law. It's a law that institutionalizes political dynasties. That ngayon, we have many path dynasties. Iyan, pagka na-aprobahan yung pinapasan nila, magiging Bundat Dynasty na yan, hindi na Fat Dynasty. At ang nakapagtataka dito, priority to ni Pangulong Marcos. So dumaan to sa LEDAC. Dapat pinag-usapan na nila. Napakalayo nung yung version ng House sa version ng Senate. Sa Senate, mahigpit masyado. Walang isang national. Tapos yung congressman, nilagay nila sa local, isa lang. So dalawa lang. Tapos walang succession. So mahigpit. So pagdating sa BICAM, wala, magde-deadlock lang to. Pag nag-deadlock, hindi na maipapasa to. Wala rin to. Parang moro-moro lang. So if the president's really sincere, dapat doon pa lang sa LEDAC, inayos na nila kung ano talaga. Alam naman ni Presidente kung ano yung ibig sabihin ng dynasty because in 2015, I was
the author in the House of the anti-political dynasty provision in the SK reform law. At sa House naman, sa Senate naman, si Presidente. So alam niya, bakit naman nag-file yung anak niya ng ganitong klase ng so parang parang ang nangyayari, parang hindi sincere si Presidente sa political reform. Sinasabi niya lang na he's working on political reforms to appease the people dahil galit na galit dun sa nangyari na flood control mess doon sa pagsasalaula ng national budget natin noong 19 Congress. At yan ang sinabi ko kanina sa floor. Noong 19 Congress, ang naging pondo ni Speaker Romualdez sa First District of Leyte, 42 billion allocation. Yung mga mahihirap, swerte na yung maka 3 billion sa loob ng 3 taon, swerte na yun sa Leyte because he is the cousin of the President. Tapos si Congressman Sandro, because he's the son of the President, 30 billion. So hindi mangyayari ito kung hindi dynastic politics. The same way, during the time of President Duterte, malaki yung allocation. Di ba, pinag-uusapan, yung mismong mga nasa Kongreso, sinasabi nila, merong 51 billion na allocation si Congressman Paulo. So it's the same thing na dahil nangyayari ito, kaya malaki ang alokasyon, hindi dahil sa pangangailangan ng mga lugar-lugar, kundi dahil sa apelido. So nalalagay sa alanganin ng equitable distribution of wealth. Walang equitable distribution. At ang masama pa, dahil sa political dynasties masyadong controlled, so nawawalan yung check and balance. Pag nawala yung check and balance at nakakapag-distribute yung isang pamilya ng mga pondo, pati yung capability ng mga representatives, siyempre aasa sila na mabigyan sila ng pondo, maasa sila dun sa mga powers that be. So, yung legislation talaga, hindi nagkakaroon na talaga ng check and balance. So kung posibleng magkaroon ng isang magandang batas banning political dynasties, kahit second degree lamang ang ipinagbabawal? Mahirap kasi yung fourth degree. Kasi doon sa framers of the Constitution, sinasabi doon na dapat hindi arbitrary. Tinanong nga sa akin ni Justice Carpio, bakit second degree ang gusto ko? At sinabi sa akin ni Christian Monsod, bakit? Kasi pagka fourth degree, ibig sabihin pinsan mo na. Oo. Sabi ko, kontrolado ako lang mag-isa. Kontrolado ko yung kapatid ko. Kontrolado ko yung asawa ko, tatay ko, apo ko, mga anak ko. So hindi walang kumakandidato. Pero pag pinsan ko, ibang bahay na yon. Pag kinontrol ko, bakit ka nakikialam? Ba't sa inyong pamilya merong isa? Bakit sa amin hindi pwede? So you cannot control that. Ngayon, paano mo ika-qualify kung sino yung pwede tumakbo? Limang magpipinsan, tumakbo. Ang sabi ni Justice Carpio, kung sino yung nauna? Di isang linggo, nakapila na yun, nag-uunahan, baka magpatayan pa yun sa pila. So hindi At sabi, toss coin. Paano kung yung manalo, yung hindi prepared? Samantalang yung nag-prepare, nagpaka-abugas siya, nag-public administration, tatalunin sa toss coin ng tambay. Kaya dapat hindi arbitrary. So yung pamilya na, yung pamilya na within your control, second degree, mag-usap-usap kayo. Dapat kontrolado mo. Kung hindi mo kayang pamunuan yung pamilya mo, paano mo pamunuan yung bayan mo? Pero within the second degree of consanguinity and affinity. Alright. Kahit na yung magpinsan na tinutukoy ay si Pangulo at si former Speaker Martin. Pwede. Magtungo naman tayo kung sa development sa ICI, which is due to shut down operations on March 31st. How would you assess the performance of ICI? Well, I think, parang hindi sincere din ang presidente. Nung binuo niya ito, nandiyan okay sana, magagaling sana, Rosana Fajardo, si Secretary Babe Singson, pero hindi nasuportahan. At parang may limitasyon. Pag lumalapit na sa mga cabinet members, pagdating doon sa mga big fishes, sumihinto na yung investigation. So, kaya nga kami nag-file ni Congresswoman Laila De Lima ng creation of an independent commission to investigate infrastructure corruption. Ang sabi ng Pangulo, priority niya rin. Pero nag-overtime kami noong December. Hanggang gabi. Natapos namin sa committee. At nung dinala sa committee ng appropriation, hininto na. So I don't think that the president is really sincere in finding out the truth. Maybe he's so afraid of the truth that many of his colleagues, many of his relatives are part of this flood control mess. Gayo ng sinabi nyo at nandito kagabi si Akbayan President Rafaela David, same concerns, wala raw mga big fish na naipakulong
Who else, sir, do you want to see in jail? Well, ayoko magsabi. Pero ang ibig ko sabihin, dapat talaga imbestigang mabuti. Dapat talaga. Dahil maliwanag naman, kayang-kayang alamin kung ano. Kaya lang, ang problema rin kasi kay Presidente, noong 2023, 800 billion yung mga insertions, diversions, and amendments. Pinabayaan niya. Noong 2024, 700 billion. Tinanggalan ng pondo yung mga proyekto niya sa flagship, yung Metro Subway, yung PNR, yung Clark to Calamba Expressway. Tinanggalan ng pondo yun, nilagay sa unprogrammed appropriation. So, nawala ng cover, hindi natuloy, na-delay ng tig po 4 years yung bawat proyekto na yun. Pinalitan ng flood control. 2025, ganun din nangyari. 157 billion yung tinanggal sa mga flagship projects. Hindi rin siya kumibo. Ang tanong, bakit hindi ka kumikibo? Ano mo yan? Ba't mo pinapabayaan? Kung isang taon lang, baka napalusutan ka. Pero pag 3 taon, ang gagaling ng mga sekretary mo, DBM, lahat, alam mo lahat yan. Bakit pinabayaan mo? Yan ang tanong na hanggang ngayon ay hindi nasasagot ng Pangulo. Magtungo naman tayo doon sa mga claims ng mga tinaguriang 18 ex-Marines na nagdetalye ng mga umano'y cash kickback distribution. Ano pong tingin ninyo sa kanilang mga claims, sir? May kredibilidad ba sila? Well, I think, ako ang tingin ko dyan, Congressman Saldico is trying to get a leverage in this government. Kasi dahan-dahan yung kanyang pagsasabi ng mga detalye. So, parang ang message, pagka diniin niyo ako, ay lalabas ko lahat to. So, lumabas yung kanyang 18 na mga Marines. Pero, sabi nga nila, 103 yung kanyang bodyguards. So, marami pang hindi lumalabas, marami pang detalye na hindi na nasasabi tungkol dito. At alam naman natin na si Congressman Saldico ay kanang kamay ni Speaker Martin Romualdez. So, parang, pabayaan niyo ako dito, tahimik ako dito sa Portugal. Pagka ako extradite niyo, ilalabas ko lahat to. So parang this is a clear message to the government na don't touch me or else. At yung 18 Marines na yan, dapat talaga. May pera, nakita natin yung pera. Nakita natin yung mga aeroplano, nakita natin may mga pinangalanan. Mukhang na-compromise na rin si Senator Ping Lacson. Aray ko! Sinasabi ko sa'yo Sinasabi ko sa'yo, Ping na-compromise ka na daw! I-imbestiga yung Senate Blue Ribbon. Sabi niya, ba't hindi kami mag-imbestiga? Siyempre, we cannot investigate kasi we are the minority in the House. So, tingin nyo ang Senate Blue Ribbon Committee ang dapat magbukas ng investigasyon at dapat tawagan sila. wala nang mga daming Di patawag mo, malalaman mo doon kung totoo hindi sinasabi. Ang galing-galing mag-interrogate ni Senator Lacson. Hindi mag-imbestiga, mag-interrogate pala. As always, maraming salamat. Oy, Ping Lacson! Kapal na mukha mo. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.